Pakinggan po natin itong sinasabi ng ating Pangulo. Mukhang itataas na yung level ng kanilang protesta o gagawin tungkol sa higpit na harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard, ng Chinese government dyan po sa West Philippine Sea. Narito po yung ambush interview ng mga mamamahayag kay Pangulong Marcos Jr. But you know, we have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarche. So we have to do more than just that. Higit pa sa paghahain at diplomatic protest na dapat nang gawin ng pamahalaang Pilipinas laban sa patuloy na harassment. Madaming gagawin. Ng isang Navy personnel. Ayon kay PBBM, marami yung gagawin. Nasa aksyon na ito ng China matapos ang paghahain ng note verbal. Paliwanag pa ng Commander-in-Chief, hindi maituturing na armed attack ang nangyari pero illegal at sinadya ng China ang pagharang nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal. It's not armed. Walang pumutok. Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel. Ipinagtanggol rin ng Pangulo ang unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring misunderstanding lamang ang nangyari. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat ng pati na yung mga seaman, sinabi ko ano pa talaga nangyari. Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Nagpabala naman ang Department of Foreign Affairs sa publiko kaugnay ng mga umunay peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, matagal nang nagkakaroon ng disinformation kaugnay ng issue. Kaya naman payo niya sa publiko, huwag basta maniniwala sa mga salaysay o pahayag lalo na kung nanggagaling ito sa mga hindi mapagkakatiwalaang source. Binabalikan lang po yung mga video kung saan ang mga tunay na larawan at video sa nangyayari sa pinagtatalo ng teritoryo ay malakas na patunay ng totoong nagaganap sa lugar. Nel Maribuhok. So malinaw po malinaw na diyan ho sa isyong ito. Ambush interview ng mga media at saka ho mga report ng mga lehitimong mga media tulad ng UNTV. Salamat sa UNTV. Lahat ho ng mga lehitimo, Channel 4, PTV4, kung saan ako nandyan, Net25, News 5, sino-sino pa ba? Baka may ABS-CBN, GMA7, lahat ho ng mga lehitimong television network. Ayan po ay ating nire-respeto yung kailang ginagawa. Dahil sila yung mga nag-aambush interview, tapos may kanya-kanya silang mga report na ganyan. So malinaw yung sinasabi ng Pangulo. Kahit na may sinabi si Bersamin, and Executive Secretary Bersamin, na parang aksidente lang, hindi. Ang sinabi ng Pangulo, after niya na makita at puntahan yung mga biktimang yan ng mga sundalo sa West Philippine Sea, intentional, sinadya na talagang iharas yung ating Navy. Kaya nga, ayaw natin, hindi na niya binanggit at ayaw na rin nating paliwanag na mabuti. Ang sinasabi ng Pangulo, itataas na yung level ng protesta. Dahil nga yung paulit-ulit, sabi nga niya, paulit-ulit na, daan na, baka libo na, ang mga diplomatic protest nung nakaraang mga pamahalaan, panahon pa ni Aquino, Arroyo at iba pa, at sa kasalukuyang gobyerno. So sabi niya, ibang level na ang hakbang na gagawin. Kung ano yan, hindi natin alam. Pagdasal natin na huwag sana magkaroon ng karahasan, pero dapat lang medyo itaas talaga. Dahil tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nakikipag-away sa China, dahil hindi business ng Pilipino ang away, pero itong sobrang harassment, sobrang buwis buhay na ng ating mga sundalo, dapat lang itaas na ang level ng protesta. At kung ano yon, huwag nating pangunahan ang gobyerno. Sinabi ng Pangulo, hindi rin binanggit kasi mamamonitor ng kabila niya kung ano yon. Kaya at least yun yung magandang balita. Itataas na yung level ng protesta. Kung ano yon, hindi natin alam. Abangan na lang natin. Okay? At suportahan natin yung ganyang klaseng statement ng Commander-in-Chief, Chief Executive, President Bongbong Marcos. Kasi siya mismo nakita, naramdaman niya, nakausap niya ang mga biktima.
doon sa sobrang harassment noong June 17 na may dalang palakol, may dalang sibat, sinaksak yung ating sasakyang pandagat at naputulan ng hinlalaki o daliri yung sa sundalo at nawala pa yung mga baril natin ng ating mga sundalo at yung mga personal na gamit. At nakita yan sa buong mundo. Wala na yatang Pilipino hindi nakakita niyan. Wala na yatang international community hindi nakakita. Nag-viral na yan sa lahat ng social media at mga international news. Lumabas sa CNN, BBC, Al Jazeera, Sky at lahat pang international news. Lumabas po yung marahas na yan. So, tama lang po na itaas ang level ng usapan at protesta kung ano yan. Sana po ay pagtagumpayan ng ating pamahalaan. Sa kabila nito, hindi po nagbago. Sabi ng Pangulo, mananatili ang paninindigan. Mananatiling ilalaban ng ating sundalo at ng ating gobyerno, atin ang West Philippine Sea. Okay? Kahit anong pangharas, hindi ho bumaba ang moral ng gobyerno. Hindi bumaba ang moral ng mga sundalo, pati Coast Guard. Yan ang kailangan. At sa suporta ng taong bayan, sa akin pong analysis at opinion, ang nagpapalakas, iyan ang kailangan ng ating gobyerno. Yung moral support o suporta ng taong bayan sa pinaglalabang ito. Dahil ito'y pinaglalaban ng Pangulo at ng ating military, hindi para sa kanila lang. Ito'y para sa bansa, para sa lahat ng Pilipino. Kaya yung mga pro-China, propagandista ng China, ewan ko kung nakakatulog pa yung mga yan. Sa kabila ng karasang ito, wala kang madinig sa kanila, ipinagtatanggol pa nga. Meron ako nabasang nagpapakilalang international analyst or political analyst. Grabe. Mga huwad. Mga hindi katanggap-tanggap na sinasabi dahil pro-China, hindi maka-Pilipino ang kanilang mga dating. Kaya ingat po kayo. Maraming mga maritime expert kuno, maraming political analyst kuno, maraming mga international kung ano-ano mga nagmamagaling. Ingat po tayo. Mababasa naman ninyo kung ano. Doon tayo maniwala, doon tayo sumuporta sa meron totoong paninindigan para sa bayan. Pero kailang mga pinagsasasabi, pumapabor sa China, pumapabor sa mga mananakop, anong klaseng mga tao yan? Bakit nyo kakampihan yan? Nililin lang kayo. Baka pinagkakakitaan niya ang kanyang mga interview, ang kanyang mga statement, tapos naniniwala naman kayo. Ang naninindigan para sa bansa at sa Pilipino, libre yan. Voluntary yan. Parte ng ating sakripisyo, parte ng paninindigan. Kaya doon kayo maniwala. Dahil walang kapital yun kung hindi ang manindigan mula sa puso. Yun po yun, di ba? Pero yung mga nagsasalita dyan, mga vlogger, mga pro-China, kaduda-duda yan. Sa tingin ninyo, ipagtatanggol nila ang China nang ganun-ganun lang, nang walang kapalit. Kung ano man ang kapalit, sila lang nakakaalam nun. At wala namang aamin. Pero yung nagtatanggol sa gobyerno, nagtatanggol sa mga Pilipino, kahit tapalan mo ng pera yan, kahit tapalan mo hindi yan magbabago ng prinsipyo kung totoo yan. At yun ang kailangan nating panindigan. Yun ang kailangan nating ipakalat sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng lahi sa buong mundo. Dahil ahatin ang pinagmamalasakitan natin at hindi interes ng mananakop o ng dayuhan. Ano po inyong masasabi sa statement ng Pangulo at ating mga analysis at opinion sa isyong ito? Huwag nating iiwan po ito. Please lang po.